Pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Good day, everyone! It's already time for #upgrade learning sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel. And let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome po sa ating Itulay online tutorial para sa Technical Drafting TLE 9. What's up mga ka-drafting? Live na live po tayo ngayong Friday, June 24. At syempre po, tayo ay napapanood tayo sa YouTube channel ng DepEd Itulay at Facebook page ng DepEd Itulay. Kumusta po kayo? Katulad po ng lagi nating binabanggit, sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan at palagi po nating na-enjoy ang buong linggo simula Monday hanggang ngayong Friday. At syempre, dapat i-enjoy pa rin natin yung ating weekends. Dapat i-enjoy natin siya. At medyo yung enjoyment natin, samahan po natin ng konti pang pag-iingat. Ano po mga ka-drafting? Shout out po sa ating mga viewers. Magandang umaga po sa ating mga viewers. Lalo na po sa ating unang-unang si Sir Gilbert Espinosa Bautista. Maraming salamat po, Sir, sa pagtutok at good morning po. Thank you rin sa pagtutok po, Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza. Good morning po. Good morning po ng SDO Batangas City. Good morning po sa inyong lahat. At sa mga nakatutok po, maraming salamat din po. Kung lalabas po tayo ngayong weekend, bukas,
At sa Sunday, siguraduhin po natin na maging maayos pa rin po ang ating paglabas, magsuot po ng face mask at siyempre mag-alcohol every time na tayo ay hawak sa kung anumang bahagi ng lugar na ating pupuntahan. At siyempre, dahil tayo ngayon ay nasa quarter 4, week 8, tayo ay nasa showcase recognition ng ating quarter 4. At siyempre po, makakasama pa rin po natin si Tutor Marco ng SDO Bulacan. Kada Friday, no, nasamahan niya tayo kada Friday, 10:30 hanggang 11:10 ng umaga. At siyempre po, maraming maraming salamat po, Tutor Marco, sa patuloy na pagtitiwala at patuloy na pagsuporta. Thank you po. At siyempre, dahil recognition ngayon, kailangan natin mag-review ng konti. Okay? I have here 7-item review question. At siyempre, sasagutan nyo to at ilalagay ang sagot sa inyong comment section. Huwag kalimutan po ilagay sa comment section at siyempre, kumpletuhin natin ang ating pangalan. At kung saan tayo nagsimulang school. Okay, maraming salamat sa aking kasamahan na si Ma'am Roxanne Prudente na nagpo-photoshoot sa akin ngayon habang ako ay naka-live. Good morning, ma'am. Salamat po. Okay. Meron tayong 10-second timer. Ayan, may 10-second timer. At syempre, hihintayin kong matapos yung 10 second natin, ano? Hintayin natin matapos. At isulat natin sa comment section ng inyong sagot. Unang-unang question natin, review question. Para sa quarter 4 week 1, ang topic natin ng quarter 4 week 1 ay design of foundation. Review question 1/7. Blank refers to all the weight in a structure made up of a immovable materials. Okay, timer starts now. Ay, ayaw mag-timer. Ayan. Sige, hintayin na lang natin yung timer. Ano po, mag 10 seconds na lang tayo ng timer na tayo na lang para masagutan yan. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano kaya ang sagot natin? Meron tayong term dyan may technical term tayong nabanggit na immovable. Kasi sa isang structure, meron tayong dalawang materials. Isang movable at isang immovable. So yung immovable, tumutukoy siya sa mga dead load. Yun namang mga movable, siya naman ay tumutukoy sa mga live load. So ano kaya ang sagot sa number 1? Blank refers to all the weight in a structure made up of a immovable materials. Ang sagot ni Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza ay parang nawala. Pero ang right answer is dead load. Ano po? Nabago yata yung ano natin, nabago yung ating PowerPoint dahil na-upload natin sa Drives. Anyways, maraming salamat po Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza. Tama ang sagot niya at ni Sir Gilbert Espinosa na dead load. Question number 2. Mukhang hindi ulit gagana ang ating timer. I-try natin. Ayan, mali. Hindi siya gumana. Okay, question number 2. Meron tayong picture dyan. Sa inyong kaliwa, mga ka-drafting, ay ang picture. Ang i-identify natin ay anong klaseng foundation yan. Ito ay diniscuss natin noong quarter 4, week 2. Title niya ay Types of Foundation. Ano kayang tawag dyan sa foundation na yan? Is it a pile foundation or a pier foundation? Yung kulay brown, mga ka-drafting na nakikita natin sa ibabang bahagi ng picture. Yun ang identify natin kung anong klaseng foundation. Is it a pile foundation or a pier foundation? Okay? Hintayin natin 10 seconds. Meron tayong timer pero hindi gumagana. Sorry po mga ka-drafting. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Ano kaya ang sagot natin? Meron tayong 10-second na delay sa ating broadcast. So, kaya naglagay tayo ng 10 seconds. Ano kaya ang sagot natin para sa question 2/7? Quarter 4, week 2, types of foundation. A, pile foundation or B, pier foundation. Kung ang sagot nyo, mga ka-drafting, ay katulad ng sagot ko na pier foundation, that's correct. Tama po yan. Letter B ang sagot natin, pier foundation kasi para siyang yung mga pier,
mga ka-drafting, kung napapansin natin. Kasi according to the definition, pier foundation is one where the load is distributed into the soil by slender vertical members of timber, yung kahoy natin, concrete, yung bato, or steel called piles. Kaya siya tinawag na pier foundation. Okay? Maraming salamat. At ito naman ang ating question number 3 na diniscuss natin noong quarter 4, week 3. Ang title natin noon ay Foundation Plan. Yes, tama po si Sir Gilbert Bautista. Ang sagot niya ay Pier Foundation. Review question 3/7. Meron tayo diyang drawing, may image tayo dyan at napapansin natin na meron tayong red na rectangle, no, mga ka-drafting sa picture. Kung titingnan natin yung ating slide, may red na rectangle. Ano ang tawag dun sa red rectangle na yon na nasa picture natin sa kaliwang bahagi ng ating slide? Pipiliin ang sagot sa kanang bahagi naman ng slide kung letter A, dimensions and notes ba yan? Letter B, details of floor construction. Letter C, foundation walls. At letter D, columns. At letter E naman, footings for walls. Alin kaya ang tamang sagot dyan, mga ka-drafting? Yes, dahil meron tayong 10-second timer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganito pala sa pag ano 'no, kitang-kita ko yung nangyayari sa backstage 'no. Yung pinipilit mong hindi gumalaw pero may nadanggi ka talaga. Okey, ano kaya ang sagot natin para sa review question 3/7 noong quarter 4, week 3? If your answer ay letter E, footings or walls. Yan yung footings for walls. Yun yung dinidescribe ng dash line or hidden line na merong red rectangle. Kasi yung napapansin nating letter A hanggang D, mga ka-drafting, letter E, mga ka-drafting, ay mga bagay na dapat na makita sa isang foundation plan. At syempre, tama ang sagot ni Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza, letter E. Maraming salamat po, Ma'am, at ni Sir Gilbert Bautista na footings for walls, letter E pa rin. Okay. Quarter 4, week 4. Details of wall and column footing. Makikita pa rin natin sa ating slide, mga ka-drafting, yung isang halimbawa ng detail ng wall footing tsaka ng column footing. Yung WF1, meaning wall footing 1, this is the biggest or the widest wall footing. Yun namang CF1 is column footing 1, meaning this is the biggest column or pinakamalaking column sa isang construction or itatayong establishment. Ngayon, you have to choose kung green, blue, orange, or brown, or gray ang sagot natin. I-identify natin yung nilalagyan naman ng red square, red rectangle. Ano po? Is it the wall reinforcement is assumed to be deformed high-yield steel bars? Ito ba ay annotations, descriptions of materials, size of materials to be used, etc.? Or ito ba ay footing dimension or soil description? Ang isasagot nyo, mga ka-drafting, ay kulay. Ano? Para sa ating 4/7. Green ba yan? Blue ba yan? Brown or gray? At meron kayong 10 seconds para sagutin yan at ilagay sa ating comment section. At nako, mukhang marami tayong nanonood Maraming nanonood sa atin. Meron tayong 5,000 viewers. Ayun ang dami. Pero single digit lang. Okay, ano ba yan? Green, blue, brown, or gray ba? 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Kung ang sagot nyo, mga ka-drafting, ay kulay blue, yan pong merong red na rectangle na nakikita natin sa picture, yan po ay annotations, descriptions of materials, size of materials to be used, etc. Yan yung mga bagay naman na dapat na makita sa isang detail ng wall footing. Kailangan may descriptions. Huwag kakalimutan At syempre, kung medyo nalimutan na natin, medyo kailangan natin
i-refresh, no, yung mga pinag-aralan natin during the quarter 4, punta lang po tayo sa Facebook page ng DepEd Itulay or i-search natin sa YouTube ang DepEd Itulay na channel. O kaya pwede kayong pumunta sa Facebook page ko ha, Maya Paaralan, Tutor Romel. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe or i-like ha. Tapos meron tayong guide doon menu para mabilis na nating makita. At syempre, ang sagot ni Sir Gilbert ay kulay blue. Tama po yan. Very good, sir. Maraming salamat po kay Sir Gilbert na patuloy na sumusuporta sa atin from quarter 1 hanggang ngayong quarter 4, week 8. Thank you po. Next, 5/7, quarter 4, week 5, reinforced concrete slab detail. Makikita naman natin sa ating slide, mga ka-drafting, yung isang halimbawa ng tinatawag nating concrete slab type. Marami tayong diniscuss na klase ng slab or yung buhos if ever meron tayong mga second floors or may mga stories yung building natin, yun yung ginagamit na klase ng buhos or slab. Concrete, to be specific. Ang gagawin natin, i-identify nyo kung anong klaseng concrete slab yung nasa screen natin, nasa inyong screen. Is it letter A, one-way solid slab, letter B, two-way solid slab, or letter C, ribbed floor, or letter D, flat slab or girderless, girderless floor. Ayan. Isulat natin ilagay nyo sa ating comment section at meron kayong 10 seconds na timer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talagang yung mga kasamahan ko dito, pinipilit huwag mag-ingay kahit nahihirapang mag-ikot ng wall fan. Kaya mo yan, Ma'am Abando. At syempre, bago natin sabihin yung tamang sagot sa ating 5/7 review question, good morning po kay Jaisel Turquesa Mateo ng grade 9 Chrysanthemum ng San Mariano National High School, SDO Isabela. Siya ay isang grade 9 na estudyante na kumukuha ng technical drafting. At syempre, ang sagot naman ni Ma'am Mendoza ay letter B, two-way slab. Correct yan, Ma'am Mendoza. Two-way slab. Ma'am, i-PM mo ako ha. Ano bang malapit na milk tea house dyan? At ipapagrab kita ng milk tea. Sabihin mo na rin sa akin kung anong flavor ang gusto mo ha. Kasi ma'am ako, ang gusto ko talaga, macchiato. Pero pwede rin yung cappuccino. May malapit naman dito sa amin eh. Ano? Hindi, joke lang. Sige ma'am, i-PM mo ako at ililibre kita ng milk tea. Pati na rin sa'yo, Sir Gilbert. Letter B daw ang sagot ni Sir Gilbert, two-way solid slab. Good morning po. Maraming salamat. Next, para sa ating quarter 4, week 6, trust detail. Ang diniscuss naman natin nung week 6, mga ka-drafting, ay trust detail naman. Since we discussed last quarter 2 yung ating roof plan tsaka roof framing plan, ngayon naman diniscuss natin noong week 6 yung trust detail. At nakikita natin sa screen yung halimbawa ng roof plan tsaka ng roof framing plan kung saan ito yung pagbabatayan ng detalye ng mga trusses na gagamitin natin. Okay? Maraming salamat po sa pagpanood, Ma'am Mary Jane Sotomayor Fernandez, Sheila Marie Rabanzo Frankie, Ma'am Roxanne Prudente, Ma'am Nora Abando, I Dream of One Day, I Dream Berhel de Dios, at Yorwin Tabyuda. Nagmukha tayong dito, shout out na. Okay. Ang sagot nyo, letter A ba or letter B? Which is the basis in drafting a trust detail? Alin sa dalawang drawing ang basihan para mailagay natin or ma-draw natin yung trust detail na kailangan sa mga detalye ng isang pagko-construct ng isang structure? Ano pa? Letter A ba or letter B? At meron kayong 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Kung ang sagot nyo ay letter B. Letter B, tama po yan. Ang basihan para ma-drawing natin or makapag-draft tayo ng trust detail ay yung ating
roof framing plan. At dahil dyan, marami nang nanonood sa atin. Meron tayong 7,000 viewers at dumagdag pa si Ma'am Nora Abando at si Ma'am Elinelli Cabantog Nadal. Magandang umaga daw po sa lahat. Keep on listening po. Have a nice day everyone. Thank you Ma'am Roxanne Prudente at kay Sir Efrem Mendoza. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, yung diniscuss natin last week mga ka-drafting, quarter 4, week 7, tungkol naman sa concrete wooden stair details. Pero last time mga ka-drafting, ang diniscuss natin is about the parts ng ating stair. May pagkakaiba sa paggawa ng concrete stair tsaka ng wooden stair, but we discussed only yung mga standard measurements na dapat na makita sa isang stair details. Okay po? Question 7/7, identify the part of a stair pointed by an arrow. Yung drawing natin mga ka-drafting ay maraming parts. Kaya lang, ang gusto nating malaman ngayon, ano ba ang tawag dun sa stair, sa part ng stair na itinuturo ng red arrow sa ating screen. Letter A ba yan? Tread. Letter B, baluster. Letter C, flight. At letter D, handrail. Marami tayong parts ng stair, mga ka-drafting. Meron tayong pitch. Idagdag na natin yung pitch, yung rise. Hindi po kanin ha. Rise na R-I-S-E. Riser. Meron tayong run, meron tayong stringer, meron tayong winders. Okay? Kung medyo nalimutan na, balik tayo sa mga previous sessions natin. At siyempre, 10 seconds to answer question 7/7. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Ano ba ang sagot natin? Ang sagot natin para sa 7/7 ay letter D, handrail. Sakto tayo ng sagot, no, Sir Gilbert? Sakto ng sagot, handrail ang ating sagot. At syempre, letter D din ang sagot ni Ma'am Nora Abando na may-ari ng pinakamalaking hardware. Bakal naman dyan, ma'am. Okay. At letter D din ang sagot ni Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza ng SDO Batangas. Congratulations po at maraming salamat. At dahil dyan, mga ka-drafting, syempre dahil ngayon ay quarter 4, week 8, recognition natin, bibigyan natin ng awards yung ating mga patuloy na sumusuporta at sumuporta during our session ng quarter 4 sa ating itulay para sa technical drafting TLE 9. Maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pagtutok sa ating yan. At syempre, ngayon, bibigyan naman natin ng award ng ating most active cuties. Ayan. Most active cuties natin. Isa sa pinaka-active cuties natin ay si Annalise Frias, grade 9, Eucalyptus, San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela. Isa siya sa patuloy na sumusubaybay. Pero syempre may mga tayo, no? May mga konting liban pa rin, but still meron sila yung mga tinatawag na team replay na patuloy na nanonood para mas ma-improve pa ang kanilang pag-aaral pagdating sa technical drafting. At syempre, ang susunod natin na bibigyan ng Most Active Duty Award ay si Angelica May Lorenzo ng grade 9 Eucalyptus pa rin, ng grade na San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela. Para nga akong nagkaroon ng mga ka-drafting, nagkaroon ako ng isang buong klase na nagmula sa SDO Isabela. Sila yung laging tumututok sa atin during our live sessions. Good morning po kay Rachel Kulili ng SDO Isabela at kay Ma'am Janet Corpus na sumusuporta sa atin sa ating session. Good morning din kay Rachel Kulili. Good morning po.
Ayan, Angelica May Lorenzo. Next, ang susunod na bibigyan natin ng um, Most Active Duty Award ay si Cristaline Acera, grade 9 Eucalyptus pa rin ng San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela. Siya ang isa sa ating pinaka-active na duty during our sessions. Next, binibigyan pa rin natin ng Most Active Duty Award para sa TLE9 Technical Drafting si David Pua Resio, grade 9 Eucalyptus ng San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela. Minsan kapag pwede, punta ako diyan sa San Mariano National High School para makita ko kayo ng personal. Congratulations, David Pua Resio. Next, isa pa rin sa makakatanggap ng ating Most Active Duty Award para sa TLE9 Technical Drafting ay si Princess Elijah Conchas ng grade 9 Periwinkle ng San Mariano National High School, Maine pa rin ng SDO Isabela. Congratulations, Princess Elijah Conchas. Next, makakatanggap din ng Most Active Duty Award si Faith Eugenio Francisco, grade 9 Amaranth ng San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela. Congratulations, Faith! Okay. Para makuha nyo yung ating certificate, ay i-PM nyo po ako i-contact nyo po ako sa ating FB page, Maya Paaralan, Tutor Romel, para matanggap nyo at maibigay ko sa inyo ang inyong mga digital certificate. Next, we have Hannah Dane Garma. Siya ay isang grade 9 learner pa rin ng San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela. Isa rin siyang Most Active Duty Awardee para sa TLE9 Technical Drafting. Congratulations po! Clap, 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 everyone! Yan. Congratulations, Hannah Dane Garma. Makakatanggap din ng Most Active Duty Award si Mike Ivan C. Garo ng grade 9 Hyacinth Bean, San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela, para sa TLE9 Technical Drafting. Congratulations, Ivan Garo. Okay. Ang dami na nating nanonood, no? Next, congratulations din kay Jazel Turquesa Mateo ng grade 9 Chrysanthemum ng San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela, para sa pagiging Most Active Duty para sa TLE9 Technical Drafting. Congratulations, everyone. Jazel Turquesa Mateo. Next, congratulations din para sa ating Most Active Duty Awardee na si Joshua Bautista ng grade 9 Periwinkle, San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela. Congratulations po, Joshua Bautista. Makakatanggap din ng Most Active Duty Award or Certificate si Crisandra Dimple Francisco ng grade 9 Eucalyptus, San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela. Congratulations, Crisandra Dimple Francisco ng San Mariano National High School. Most Active Duty para sa TLE9 Technical Drafting. Meron ding award si Lizelle Agabao ng grade 9 Eucalyptus, San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela, sa pagiging Most Active Duty para sa TLE9 Technical Drafting. Congratulations, Lizelle Agabao, grade 9 Eucalyptus. Makakatanggap din ng Most Active Duty Award si Mary Joy Alejo ng grade 9 Philantus, San Mariano National High School. Congratulations, Mary Joy Alejo. Meron ding Most Active Duty Award si Mark Angelo Peñafiel ng grade 9 Philantus ng San Mariano National High School. Congratulations po at thank you for watching, Ma'am Janet D. Corpus. Congratulations din po sa inyo. At syempre, makakatanggap din ng Most Active Duty Award si Martinez Mary Grace Diarios ng grade 9 Philantus, San Mariano National
High School. Congratulations, Mary Grace Diarios Martinez. Congratulations din kay Micaela Alardo ng grade 9 Eucalyptus San Mariano National High School. Siya ay isa ring as most active duty awardee para sa TLE9 Technical Drafting. Congratulations din kay Princess Abigail Ramos ng grade 9 Periwinkle ng San Mariano National High School. Congratulations, most active duty award para sa TLE9 Technical Drafting. Congratulations din kay Richelle Kulili ng grade 9 Eucalyptus para sa Most Active Duty Award ng San Mariano National High School. Congratulations, Richelle. Bibigyan din natin ng Most Active Duty Award si Shea Ruve B. Sagun ng grade 9 Chrysanthemum ng San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela. Congratulations po! At syempre, hindi sila mabibigyan ng Most Active Duty Award kundi dahil nabigyan sila ng chance na mag-enjoy ng kanilang mga teachers sa ating mga online sessions. Meron ding most participative teachers ang technical drafting, TLE9. At yan ay unang matatanggap ni Ma'am Jean Valerie C. Mendoza ng Bolboc National High School, SDO Batangas Province, Calabarzon. Congratulations, Ma'am Jean Valerie Mendoza, sa pagiging isang most participative teacher. Congratulations, Ma'am. Binibigyan din ng Most Participative Teacher Award para sa TLE9 Technical Drafting si Christopher Ray B. Pabilonia. Sir, congratulations ng Pagsanan Integrated National High School, SDO Laguna, Calabarzon. At siyempre, good morning kay... Teka, nasa na? Good morning kay Marian Velasco Taguba ng grade 9 Periwinkle, SDO Isabela. Congratulations din po kay Sir Gilbert E. Bautista ng Sapang Palay National High School, SDO San Jose del Monte City, Bulacan, Region 3, bilang isang ating most participative teacher para sa TLE9 Technical Drafting online sessions. Congratulations po, Sir Gilbert. At syempre, binibigyan din natin ng most participative teacher award si Ma'am Janet D. Corpus ng San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela, Region 2. Congratulations po, Ma'am Janet Corpus. Marami pong salamat sa pagtuto. Congratulations sa ating mga most active duties at sa ating mga most participative teachers awardees. Okay. At syempre, bilang suporta ng kanilang mga schools, binibigyan din natin ng recognition ang mga schools bilang most supportive schools para sa TLE9 Technical Drafting at ito ay ibinibigay sa Bolboc National High School, SDO Batangas Province, Region 4A. Congratulations, Bolboc National High School. Binibigyan din ng most supportive school certificate ang Sapang Palay National High School ng SDO San Jose del Monte City ng Region 3. Congratulations po, Sapang Palay National High School. At syempre, binibigyan din ng Most Supportive School Certificate ang San Mariano National High School, Maine ng SDO Isabela Region 2 sa pamamagitan ni Ma'am Janet D. Corpus. Congratulations po, San Mariano National High School. At syempre, bilang pagsuporta sa akin bilang online tutor ng technical drafting, I am wholeheartedly giving this most supportive school award sa Pagsanan Integrated National High School, SDO Laguna, Calabarzon, Region 4A. At siyempre maraming salamat po sa aking supportive principal, Sir Reynaldo D. Villaluz, Principal 4 ng Pagsangan Integrated National High School. And I am also commending my district supervisor, Sir Felicissimo Maranya ng FBMS, Francisco Benitez Memorial School, at ang ating ilang mga head teachers, mga departments, TLE department, at ang aking umaampon sa akin ang senior high school department ng Pagsanan Integrated National High School. At syempre, dahil active ang TLE,
active din ang ating program head. I am giving an applause to our program head ng ating Itulay, TLE Itulay, kay Sir Michael Angelo Maleriado ng SDO IMUS para sa kanyang natanggap na award recently sa DepEd TV Awards 2022 bilang Most Outstanding Teacher Broadcaster in EPP TLE ALS. Congratulations, Sir Michael Angelo Maleriado, ang aming pong napakabait at napakasipag na program head ng Itulay TLE. Congratulations, Sir Michael Angelo Maleriado. Congratulations po, Sir. At alam kong busy si Sir pero patuloy pa rin niyang ginagalaw ang kanyang cellphone para i-monitor kami kung kami ay nasa maayos na sitwasyon ngayong Friday. And also, I am giving this much pride para kay Sir sa aking mentor nung quarter 1 kay Sir Marco Paulo Victoriano, ang aking mentor nung quarter 1 para sa TLE9 technical drafting. Binigyan rin si Sir Marco or si Tutor Marco ng award recently ng DepEd TV Awards 2022 bilang Alab Edukasyon Awardee at isa rin si Sir Marco ng awardee ng DepEd TV Excellence in Governance Award. Congratulations po sa ating dalawang masisipag na mentor, kay Sir Marco Paulo Victoriano at kay Sir um, ano nga Michael Angelo uh, Maleriado. Congratulations po sa inyo pong dalawa. At syempre, guys, mga ka-drafting, kung medyo malapit kayo sa Laguna at kayo ay nakatira within area ng Laguna or Pagsanhan, I am inviting everyone na itry nyo po ang mga ino-offer namin sa senior high school. Pagsangan Integrated National High School, Senior High School Department, inago-offer kami ng TVL track, ng Arts and Design track, at ng Academic track. At under sa TVL namin, we are offering home economics strand, ang cookery, bread and pastry, housekeeping, front office services. At syempre, nag-o-offer din ang Pagsangan Integrated National High School Senior High School Department ng Information and Communications Technology, ICT, Technical Drafting para sa ano ngayon? Grade 11 para sa manual at syempre sa grade 12 ang paggamit naman ng AutoCAD or ng computer-aided design. And also, Pagsangan Integrated National High School is also offering ang electrical installation and maintenance. At syempre, nag-o-offer din kami ng arts and design, ang ating performing arts, ang theater, music, and theater. At syempre, meron din kaming academic track, ang GAS. Syempre, sana po itry nyo po na pumasok sa aming school and i-experience natin yung medyo magandang quality ng education natin sa aming senior high school department. Kita-kita po tayo sa August at syempre mag-inform na rin kayo, mag-inquire sa aming Facebook page, ang DepEd tayo, Pagsangan Integrated National High School. Maraming pong salamat. Ayan. At syempre, at this point, let us be reminded, maraming salamat po sa lahat po. At sa aming director, Ma'am Feliza, maraming salamat po sa pag-direct po sa akin ngayon. Maraming salamat po. And syempre, at this point, let us be reminded to do things today that will make your future self thankful and proud of you. Gumawa tayo ng mga bagay na ikaka-proud ng sarili natin. Pilitin natin na gawin yung mga bagay na yon para sa mga masusunod na araw, wala tayong regrets. Alam kong marami tayong natututunan kapag may regret, pero hanggat maaari, maipagmalaki natin yung sarili natin sa mga susunod na panahon dahil sa mga magagandang bagay na ginawa natin noong nakalipas na mga araw. O humuhugot si Tutor Romel. At we would love to hear your thoughts or your feedback on how we can improve your experience. Sa kaliwang bahagi ng slide natin, scan lang natin ang QR code and i-fill out natin lahat ng necessary informations or details sa ating Itulay
feedback form. And for your comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. Maraming salamat sa panonood. Batiin ko lang po Ma Flor Ancheta ng SDO Isabela ng Grade 9 Eucalyptus. Maraming salamat sa pagpanood po. And you can still watch this tutorial video online. Punta lang tayo sa DepEd Itulay and DepEd Itulay YouTube channel and FB page. Mapapanood nyo rin kami sa EdTech YouTube channel. At syempre, huwag nyo pong kalimutang i-like at i-share ang ating mga pages. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang bini-bini, Pagsanhan, na nagsasabing sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. Thank you, Richelle Kulili. At ito po ang Itulay Online Tutorial para sa #upgrade learning sa technical drafting. Marami pong salamat. Thank you, Tutor Mabuhay, isang mainit na pagbati sa ating mga minamahal na Itulay Cuties, sa ating mga magulang na katuwang natin sa pagkatuto, at syempre pa ang ating buong kaguruan na buong pusong sumuporta sa ating DepEd Itulay. Congratulations! Naituloy natin ang ating school year 2021-2022. Hangad namin na marami kang natutuhan at iyong dadalhin sa iyong paaralan at may share sa iyong mga kaklase. God bless at sana ay kita-kits tayo sa ating susunod na DepEd Itulay School Year 2022-2023. Paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang #ItulayLevelUp. Huwag aalis dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!